Nasaksihan ko po mga kalingap kung paano po atakihin ng epilepsy si Aurelyn habang galing po kami ng simbahan. Mga kalingap, ganito po ang nangyari. Nabigla po ako, tulala sa aking nakita. Naik na lang po ang kanyang asawa habang pinagmamasdan at inayos ang kanyang asawang si Aurelyn, mga kalingap. Yung mga kalingap, pinatake ng epilepsy si Aurelyn. Hey. Hindi, okay lang yan. Ilang minuto yan? 30 to 5. 30? Paano po pala pag inatake si Aurelyn ng ipigay mo muna? Di ba siya nakainom ng gamot? Ha? Di ba may gamot yan? Hirap pala si Matthew pag inatake ang kanyang asawa, mga kalingap po. Sarado mo yung pinto. Sarado mo yung pinto. Sarado na yung pinto. Sige, sarado mo. Yan, ganyan muna. Hindi, wag mamaya kuha na dyan. Sige, pakunin mo muna. Relax mo muna ganyan. Kanya pala, no? Ang hirap pala ng kalagayan mo pag inaatake ang asawa mo, no? Mayroon siyang gamot na iniinom. Bakit? Minsan po na na-epekto po talaga. Napalya? Kahit kakain po siya. Inatake siya, no? No. Kaya na? Okay na? Grabe mga kalingap, pinatake po ng epilepsy si Aurelyn. Ito po ang kanyang kalagayan pagka inatake pala. Kailangan talaga lagi siyang binabantayan, ano? Kasi pag halimbawa sa tubig at bumagsak siya ng walang nakakaalam, ano? Kasi ang problema lang po dito, pag yun sa sobrang gigil po, pag nakalimutan niya pong huminga. Kaya nga, ano? May nakakatakot daw. Kailangan maglak po yung panga niya. Yan po ang problema. Pag mga ganyang inatake, alam mo na yung gagawin mo. Kailangan talaga lagi sa palang magbantay, ano? First time pong makakita ng ganyan na inatake. O diyan ka, ano? Paano pong wala ka pala, hindi ka kasama, ano? Mga kalingap, grabe. Inatake pong epilepsy si Aurelyn. Kinabahan ako eh. Tulog na po siya. Tulog na. Ngayon po pagkatapos siya mag-collapse. Natutulog na siya? Tulog po siya ng mga 15 hanggang 5 minutes. Tapos may... Wala po siya malay yan. Hindi niya po alam yan. Hindi niya po alam yung nangyayari sa kanya. Butsi, kung hindi mo naman yan tsatsagan, sino pa ba bang mag-aalaga niya, di ba? Sabi nga sa akin, baka iwanan mo na ako. Sabi niya. Akin din naman. At saka may mga anak kayo, di ba? Tsaka kawawa naman siya kung iwanan mo siya, wala naman ibang maggaganyan sa kanya. Pag-pray mo lang na gumaling yung asawa mo. Tama yung ginagawa natin na pupunta tayo simbahan, di ba? Nakikita ko sa'yo kahit matigas ka na papaiyak ka. Parang ganyan din ako eh. Kahit matigas ako, hindi ko maiwasang lumuha pag may mga problema. Ba't ka naiyak? Dahil sa kalagayan ng asawa mo? Kalingap si Matthew. Ano ba ang mga iniisip mo pag ganyan, pag inatake yung asawa mo? Yung nga po, pag wala siyang kasama. Kaya di mo pala maiwan-iwan, ano? Kaya minsan parang pag may mga tumatawag na alangan kang pumunta kasi may iniisip ka, ano? Lagi mong iniisip yung baka atakihin. Di nawawala sa isip yung gano'n, ano? Mga kalingap. Ganun po kami mga lalaki. Talagang minsan pag may mga problema hindi maiwasang hindi umiyak. Inisip mo palagi na
Wawa naman sila, walang mag-aasikaso. Napatunayan mo talagang mahal mo yung asawa at hindi mo iniwan sa mga ganyang sitwasyon, ano? Grabe mga kalingap. First time ko makita niyan, ganyan. Kinabahan ako pero hindi lang ako kailangan maging kalma lang ba? Meron po punto minsan pag yung karga niya po yung anak namin. Ano po yan, pag nalak na po niya yung leg ng bata, halimbawa walang kasama. Yun yung nakakatakot. Kasi kawawa yung bata. Na yung bata. Hindi, minsan ba na nangyari na po nangyari na yun? Nagigibdan po ako. Pag-iip ko yun Natake na. Natake na si Bibi nandun pa sa ano niya. Sa leeg. Nandito na niya. Nasasakal niya. Nasasakal na niya. Grabe mga kalingap. Talaga po palang kailangan bantayan si Aurelien pag may mga ganyan. Kailangan may kasama siya talaga. May kasama siyang bata na ingin ng saklolo. Sana wag naman mangyari na wala ka inatake siya. Pero ilang beses ang inatake? Pang ilan na taon na? Ngayon na naman lang po. Ngayon lang? Oo, ngayon na naman lang po. Ano siya? Nakainom ba o nakainom gamot o baka nakalimutan niyang uminom? Naginom kang gamot, no? Oo, ginom po. Maawot po talaga. Minaabot ano? Tapos susundan niya mga ilang araw na naman. Mga ilang araw naman. Ibusog naman, hindi naman tsaka di naman stress. Talaga pong dumadating. Dumadating talaga ano. Kailangan pwede na siyang umupo? Sige na po sir. Okay lang. Natakot ako sa iyo, Aurelien. Nakita ko yung kung paano ka matakihin. Okay lang yun at kailangan sa susunod. Okay ka na? Sure ka? Huwag ka nang mag-isip ng mag-isip. Baka nag-isip ka na naman nag-isip. Na-stress ka naman. Kalinga po. Paano pala kung nasa kuwang ka, nasa simento ka, gano'n nangyari sa'yo? So una pag alam mo yung nangyari? Alam mo? Naging pag nanginginig na po. Nanginginig na siya? Alam mong atakihin ka na? Bakit ka inatake niyan? Nakinom ka ba ng gamot? Talagang dumarating kahit na Nag-aabol na siya, no? kahit na nakainom ka ng gamot, inatake pa rin. Kinabahan ako, hindi lang ako nagpalada. First time ko kaganyan. Pag naalala ko talaga yung ganyan talagang hindi ko maiwasan lumuhay. Kaya nga kasi inisip mo palagi yung umalis ka, baka may mangyari sa kanya, no? Hindi maiwasang hindi ka mag-isip pag nasa trabaho ka. Lalo pag panggabi ka, paano na kaya mag-ina ko doon kung sakaling abutan siya? Siya na po sir. Hindi, okay lang, huwag kang humingi ng pasensya sa akin, naintindihan ko yun. Nakakon nga ako eh. Hindi, huwag ka nang mag-sorry kasi ganun talaga eh. Kailangan magpagaling ka. Galing. Grabe, no? Pula na yung ganito eh. Nagpula na po yun yung sa utak. Nakita ko nga eh, parang talagang Yung delikado daw pag naputok na. kaya yung sabi ko sa'yo tuwing umaga baga mag-exercise ka, magpapayat ka para kita paano. Kasi pag mataba kasi minsan talagang mga ugat eh, dito. Mga kalingap, first time ko makitang inatake si Aurelien. Kasi akala ko kasi hindi na talaga inatake kasi na pag inom ng gamot. Nasusuporta natin ng gamot. Nadating po talaga. Nadating talaga kahit uminom ng gamot ano. Baka na-stress ka na naman, Aurelien. Na-stress ka? Huwag ka mag-isip na mag-isip. Ito mga kalingap. Tara, yagid ko na kayo dun sa hanggang sa inyo kasi wala naman bagang ulan. Takot ako naiyak pati si asawa mo, si Matthew. Ramdam ko rin yung ganyang damdamin eh, kasi ako mababa rin ang luha ko pag mga ganyan. Kasi maraming pumapasok sa isip ko. Tulad mo, maraming pumapasok sa isip niyan. Paano na? Hanggang kailan to, di ba? Hanggang kailan ako magtitiis na ganitong asawa ko. Mga lalo na yun isip niyan eh, yung asawa mo. Ang hirap bagang may sakit sa isang pamilya. Di ba lalo naghihirap-hirap ko basta walang sakit?
Kasi pag may sakit, hindi ka mapapanatag talaga. At tama yung ginagawa natin, di ba? Tuwing Sunday, nagsisimba tayo, di ba? Walang posible ihiling nyo na gumaling si Aurelien sa kanyang sakit. Ngayon po nga kalinga si Matthew. Ako nakakontent ako, naintindihan ko yan kasi ako iyakin din ako pagdating sa mga ganyan. So yan po mga kalingap, tara yalit ko na kayo doon hanggang sa inyo. Hindi lang ako nagpalat nakontent ako, kinabandit ako. First time kong makaganyan. Na-stress ka siguro, Aurel. Alam mo yung nangyari sa'yo? Naramdaman mo yan? Alam mo yun? Ganun, tapos nung naiga ka na, hindi mo na alam. Hirap lang may sakit na epilepsy, ano? Kasi, di ba yung ibang may mga epilepsy, may mga sugat pa dito? Makikita ko yung may mga sakit na epilepsy, may sugat sa may sugat dito sa ulo. Buti andyan ka tsatsaga ka sa asawa mo, talagang kung sila pinapabayaan. Tara, kasi nyo kitang atakin si Aurelien ng epilepsy. Diba kasi pag may inatakin ganyan, parang natataranta ka rin, ano? Di mo alam kung anong gagawin mo. Ikaw Matthew, sanay ka na, ano? Sanay ka na kung ano yung mga dapat mong gawin. Grabe mga kalingap. Sana matanggal na po yung sakit ni Aurelien. Ipagdasal po natin yan. Tulungan niyo po kayo magdasal mga kalingap, sa mga manonood po natin dyan, na sana po ay gumaling na po si Aurelien. Kasi bilang isang asawa si Matthew, tuwing alis siya ng bahay, hindi niya talaga maiwasang hindi mag-isip na kung anong pag-alis niya baka may mangyaring masama. Tulad ng sinabi niya kanina, yung anak niya habang inatake pala si Aurelien, hawak-hawak ng anak, inasasakal lang yung anak. Hindi naman may ibukan ni Aurelien kami kasi matigas na, no? Hindi niya na po alam yun. Hindi niya na alam yun. Kawawa naman pala kung walang magbabantay, madadama yung anak. Pagising na Aurelien, yung anak niya matigas na. Kasi nasakal na pala, pero siya buhay siya. Siyempre, kumbaga lilipas na yung sakit niya, maimasmasan siya. Pagising niya, nagulat siya yung anak niya, yun ang nanigas. Kasi hindi na nakahinga. Kung dapat ang maiwasan, dapat talaga lagi may kasama si Aurelien. Ano ba yung kuwan mo? Dapat yung anak buhay mo talaga dito lang sa inyo. Dito lang po talaga. Yung pagsatsakoy talaga, yun ang pagpatuloy mo. Opo, sir. Dito lang talaga mo. Pagpantay ng puhunan mo ng malaki-laki, na wala ka hindi ka na magtrabaho sa iba. Ano yung mga kailangan mong gamit sa pagsatsakoy? Sabihin mo na para bili natin. Ano lang sir, Yan, sige, hubin na, no? Kaya kailangan talaga, kaya nakita ko yung sitwasyon mo kanina, talagang kailangan mo lang laging sa tabi ng pamilya mo. Hindi ka talaga pwedeng maglayo kasi napakadelikado ng sakit ng asawa mo. So, paano kung atakin yan at mabagok ang ulo, di ba? Atakin na nasa tubigan, no? Naglalaba, tapos sumubsob yung ulo sa plangga na may tubig, ano? Posibilidad na malunod siya, di ba? Kahit mababaw lang, ano? wala na yung hinga niya. Oo, masasarado na. Ito, mga kalingap. Mahirap sa isang pamilya na may sakit ang isa sa mga kasama mo, di ba? Kasi hindi matatahimik yung isip mo. Hindi makakalma yung utak mo kasi lagi kang may iniisip. May pangamba sa buhay ng mga kasama sa bahay. Tsaka sir, nagiging immature yung utak na sir. Nagiging immature? Paano? Yung maliit na bagay kumbaga parang nagiging isip bata. Ay, ganun? Kaya yung may pangyayaring doon. Ito ako na lang dito Ay. Ikaw na lang nag-adjust, ano? Ikaw na lang mag-adjust kasi hindi rin natin masisi si Aurelien, kasi siya yung nagkaganyan, siya yung nagkasakit ng ganyan. Magalit man tayo, hindi naman natin kagustuhan baga yan na mangyari sa kanya yan. Walang may kagustuhan yan, Makalimot. Sana hindi putik dito. Kaya naman, Kaya naman.
Kayo mag-drive? Kaya na yan ha? Kaya na yan? Imatulagan mo muna yung asawa mo at bukas na ako bumalik dyan. Vlog tayo dyan. Ngayon, kailangan niya ng kaso para Rami, hindi na may stress ah. Hindi may stress. Takot ako sa'yo. Ha? Ha? Pero pala. Gusto ko makakita ng ganyan yung tako. Natakot ako eh. Kala ko na nangyayari sa'yo. Okay lang. Naging mo sinusok ako. Ha? Umiyak pati asawa mo sa'yo. Mahal ko talaga ng asawa mo kasi bukas ako mabalik din sa'yo. Salamat sir. Pa mo na. Ligaw mo muna siya. Salamat po, sir. Ligaw mo muna. Sir. Caroline, magaling ka. Sidaw. Huwag kang pag gumagawa ng success ka. Magawa ko mong diet mga. Diet ka. Ayan, Sabi na po. paano ka galing? Sige sir, salamat po ah.